Ito ang dalawang pinakabagong budget-friendly smartphone na inrelease sa Philippine market sa third quarter ng taong 2024 na halos may identical pagdating sa kanilang specification, ang Itel P65 at ang Tecno Spark Go 1, na ang gagawin natin sa video ito ay ating pag-uusapan at pagkukumparahin kung sino ang masulit sa dalawang smartphone na to pagdating sa kanilang design and build quality, specification, features, and performance. At lahat ng yan ay ating pag-uusapan after this quick intro. Okay, simulan kagad natin dito sa kanilang presyo. Pagdating dito kay Tecno Spark Go 1, ito ay nagkakalaga ng 3,498 pesos. At meron itong 4GB of physical RAM and 4GB of virtual RAM. And may 128GB of internal storage. Samantala dito naman kay Itel P65, ito ay nagkakalaga ng 3,998 pesos. At meron din itong 4GB of physical RAM plus 4GB of virtual RAM. And may 128GB of internal storage. At pagdating naman sa inclusion ng dalawang smartphone na to out of the box, ay parehong may makukuha tayo na free jelly case, SIM ejector pin, warranty card, USB-C cable, and charging brick. Na ang pros ay supported ng 18 watts itong si Itel P65. Samantala supported lang ng 15 watts itong si Tecno Spark Go 1. At sinubukan nga natin itong i-charge from 21% to 100%. At umabot ng 2 hours and 4 minutes yung paghihintay natin bago ma-full charge si Tecno Spark Go 1. Samantala 1 hour and 30 minutes lang yung paghihintay natin na ma-full charge itong si Itel P65. At para sa akin ay malaking advantage talaga at tipid sa oras yung paghihintay natin na mapuno itong si Itel P65. Moving on na to sa pang design and build quality naman tayo, kung saan sa presyo ng dalawang smartphone na to, expected na natin na pareho itong naka-plastic back, plastic frame, and glass front. Na ang kagandahan dito ay parehong naka-punch hole design yung camera nila sa harap. Yung top, side, and chin bezel ng dalawang smartphone na to ay halos identical lang din sa kapal. Pero pagdating dito sa kanilang design and texture sa likod ay magkaiba na sila. Dahil itong si Itel P65 ay naka-glossy finish at may cyber design na pang gaming ang datingan. Samantala dito naman kay Tecno Spark Go 1, ito ay naka-matte finish and iPhone looks naman ang datingan. At para sa akin, pagdating dito sa kanilang design, 2 thumbs up, parehong maganda at premium looks naman. Now, pagdating dito sa protection ng dalawang smartphone na to, ay mas panatag tayo dito kay Tecno Spark Go 1 dahil protektado ito ng IP54 dust and splash resistance. Kaya hindi ka na mababahala pa kung sakaling matupunan man ng tubig o mahulog man sa buhangin ito. Samantala dito naman kay Itel P65 ay wala pa itong IP rating protection. Kaya dobling pag-iingat lang talaga ang gagawin natin dito. Okay, malipat naman tayo dito sa right side kung saan dito parehong nakalagay ang kanilang volume rocker and power button na parehong may fingerprint scanner. At sa na-experience ko dito, the same lang naman sila na napaka-accurate. Isang lapat lang natin sa ating fingerprint ay nag-a-unlock kaagad. Okay, malipat naman tayo dito sa left side. Dito parehong nakalagay ang kanilang SIM tray na ang pros ay pwede pa din natin lagyan dalawang nano SIM card and micro SD card. At pagdating naman dito sa kanilang internet connectivity, itong si Itel P65 ay supported ng 4G LTE. Samantala supported naman ng 4.5G LTE Advanced Pro itong si Tecno Spark Go 1, na ang pros dito ay 2 times faster than 4G LTE. At sinubukan nga natin itong speed test at totoo naman yung naging result na mas mabilis pagdating sa internet speed test itong si Tecno Spark Go 1. At siya nga pala, parehong supported ang dalawang smartphone na to sa 5 GHz Wi-Fi. Now, malipat naman tayo dito sa ilalim kung saan dito natin makikita ang kanilang 3.5mm audio jack, microphone, Type-C port, and speaker. At pagdating dito sa kanilang speaker ay mas nakakalamang sa lakas ng tunog itong si Tecno Spark Go 1 dahil ito ay naka-dual speaker na may DTS sound system pa. At dito sa itaas na bahagi nakapwesto ang kanyang secondary speaker. At ito yung sound quality ni Tecno Spark Go 1. At ito naman yung sound quality ni Itel P65. Cable at ang kanyang 15 watts na charging brick. At tinest nga natin ito from 21% to 100%. Moving on at mapunta naman tayo dito sa kanilang display kung saan ay pareho itong may sukat na 6.7-inch IPS LCD display. Parehong may HD Plus 720 by 1600 pixel na resolution, may 262 ppi and may 120 Hz screen refresh rate.
At dito nga sa kanilang display ay halos pareho lang naman sila pagdating sa quality, sa sharpness and details at sa nakikita natin na hindi rin ganoon katingkad at kaliwanag ng display nito. Dahil nasa mababa lang din ang nits of brightness ng dalawang smartphone na to. Siguro nasa around 450 to 500 nits lang ang nits of brightness nito. Kaya kung gagamitin man natin ito sa labas ng bahay ay sisiguraduhin lang natin na hindi ito direktang natatapat sa sinag ng araw nang sa ganon ay visible pa din ang display at mababasa pa din natin ng maigi ang notification. Now pagdating naman dito sa kanilang screen refresh rate ay meron tayong tatlong option dito kay ITEL P65 which is 120Hz, 60Hz and auto switch refresh rate. Samantala dito naman kay Tecno Spark Go 1 ay meron lamang itong dalawang option, standard refresh rate and auto switch refresh rate. At dito nga ay sinubukan natin ang performance ng dalawang smartphone na to in terms of browsing at napansin ko dito sa dalawang smartphone na to na naisasagad ang 120Hz screen refresh rate ni ITEL P65 habang nagbabrowse tayo dito sa home screen and settings. Samantala dito naman kay Tecno Spark Go 1 ay naisasagad lamang ang 120Hz screen refresh rate habang nagbabrowse lamang tayo sa settings. At kung sa Facebook naman ay pareho 90Hz refresh rate yung may experience natin. Now, pagdating naman dito sa kanilang auto switch refresh rate, so far okay naman, bumababa naman down to 60Hz screen refresh rate kapag naka-standby or walang motion dito sa screen. At maganda din yan, nang sa ganon ay mas makakatipid tayo in terms of battery consumption. And speaking of battery consumption naman, itong sa ITEL P65 at Tecno Spark Go 1 ay parehong may 5,000 mAh battery capacity. Moving on na to sa pang camera naman tayo kung saan ay pareho itong may 8 megapixel front facing camera na may LED flash. Samantala dito naman sa likod ay may 13 megapixel camera itong si Tecno Spark Go 1. Samantala naka 50 megapixel camera naman si ITEL P65. At ito yung mga sample shots natin. Now, pagdating naman dito sa kanilang video resolution ay pareho itong supported ng 1080 at 30 frames per second front and rear camera. At dito nga sa sample footage natin halos parehas lang naman sila pagdating sa quality ng video recording. At mapapansin natin na medyo shaky dahil wala itong ultra stabilization. At pagdating naman dito sa 2x zoom, kahit papano ay klarong-klaro at nababasa pa din naman natin yung letra na kinukuhanan natin dito. Okay, pagdating naman dito sa second footage, kung napapansin nyo na nawala yung alog o shaky sa kuha natin dito kay ITEL P65 dahil in-enable natin ang ultra stabilization nito. Yun nga lang habang ginagamit natin itong ultra stabilization ay nakakrop yung footage natin. Okay, usapang performance naman tayo sa dalawang smartphone na to kung saan itong si Tecno Spark Go 1 ay may latest operating system na Android 14 Go Edition. Samantala si ITEL P65 naman ay may latest operating system na Android 14. At pagdating naman dito sa kanilang chipset ay pareho itong naka-Unisoc T615 12nm at may GPU na Mali G57 MP1. At dito nga sa latest Antutu app ay nakakuha tayo ng 258,000 Antutu score para kay Tecno Spark Go 1. Ang 293,000 ang Antutu score naman para kay ITEL P65. At dito nga sa CPU throttling test ay nakakuha tayo ng 84% kay ITEL P65 and 88% naman kay Tecno Spark Go 1. At parehong quite decent yung naging result sa test natin sa dalawang smartphone na to. Pero hindi lang tayo basta magbabase sa result na yan at sinubukan nga natin ito sa larong Mobile Legend. At pagdating dito sa graphical settings ng dalawang smartphone na to sa Mobile Legend ay pareho itong supported ang graphics sa Ultra and high naman para sa frame rate. And based on my experience sa dalawang smartphone na to, ay playable naman pero ang napansin ko dito kay ITEL P65 habang tumatagal yung paglalaro ko dito ay mas nakakaramdam ako ng pag-init lalo na sa upper portion ng screen at dito sa likod ng camera. At kasabay ng pag-init nitong device ay nakaka-experience na ako ng sunod-sunod na frame drop. Samantala dito naman kay Tecno Spark Go 1, kahit na matagal yung paglalaro ko dito ay okay naman siya. And yes, may na-experience din naman ako ng pag-lag o frame drop pero paminsan-minsan lang naman. At pansin ko din dito na hindi rin masyadong umiinit yung device na to. Kaya kung ako ang tatanungin at para sa akin ay mas pabor ako sa game experience ko dito kay Tecno Spark Go 1. Okay, dagdag ko lang din dito na pagdating sa features na meron ang dalawang smartphone na to, mas maraming features itong si ITEL P65. Kagaya nitong double tap para mag-turn on and off yung screen, 3 fingers down, screenshot, game space, bypass charging, split screen view, and dual recording video.
Samantala dito naman kay Tecno Spark Go 1 ay meron itong dynamic bar, infrared remote control, and dual recording video. And that's it. That's all for today mga ka-Android Feel at sana nakatulong ang video comparison natin sa dalawang smartphone na to. And see you on my next review.